Hello everyone. So welcome to our Financial Solutions Today seminar. So I'm Coach Jay at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang tanong na siguradong maraming at Juana na gustong masagot. Marami nagtatanong bakit hanggang ngayon wala pa rin akong ipon. Bakit parang laging sakto lang ang pera? Bakit ang hirap umangat kahit matagal na nagtatrabaho? So sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 dahilan bakit walang ipon si Juan. At habang nanonood ka, tanungin mo rin ang sarili mo. Ako kaya si Juan? Tara, simulan natin ang countdown. So isa sa pinakakaraniwang dahilan ay maliit ang sweldo. At totoo naman, maraming Pilipino ang sumasahod ng sapat lamang para sa pang-araw-araw na gastusin. Pero tandaan, ang problema ay hindi palaging nasa sweldo. May mga taong maliit ang kita, ngunit nakakapag-ipon. Meron ding malaki ang kita, ngunit laging kapos. Tama po ba? Bukod sa pagtitipid, kailangan din natin maghanap ng paraan para mapalaki ang ating cash flow. Matuto ng bagong skills, magkaroon ng sideline, magnegosyo, mag-invest sa sarili. Dahil kung hindi lalaki ang income mo, mahihirapan ka talagang mag-ipon. So, wag lamang magtipid. Humanap din ng paraan para madagdagan ang kita. Are you learning? So, yung number 9 ay liabilities. Ikaw ba ang breadwinner? May pinapaaral ka ba? May credit card? May personal loan? May hulugang motor or sasakyan? Kapag mas marami ang liabilities kaysa asset, mahihirapan ka talaga mag-ipon. Bawat utang ay may kaakibat na obligasyon. Kaya bago bumili, itanong muna, no? Asset ba ito o liability? Sa layman's term, ang asset ay nagdadagdag dapat ng pera. Ang liability ay kumukuha pa ng pera sa iyong pulsa. So mag-focus muna tayo sa pagbuo ng asset at sa pagbabawas ng liabilities. Panay upgrade na cellphone, panay online shopping, panay kape sa Starbucks, panay travel. Yan ang number 8, no? Yung mga luho. No? Wala namang masama sa pag-enjoy, pero kapag lumampas sa budget, ang luho ang unti-unting sumisira sa ipon mo. Ang problema, minsan ay hindi maliit ang income, kundi malaki lamang ang lifestyle. Kaya magtakda tayo ng limitasyon sa wants para may matira sa savings. Number 7, sakto ang mindset. Kapag ang iniisip mo ay sakto lang, sapat na ito, hanggang dito lang ako, madalas sakto lang din ang resulta. Tama? Ang mindset mo ay may malaking epekto sa financial future mo. Palakihin mo ang pangarap mo. Palakihin mo ang paniniwala mo sa sarili mo. Think big, dream big, do bigger. Ang laki ng resulta mo ay kadalasang konektado sa laki ng iyong mindset. Tandaan din ang sabi sa 2 Corinthians 9:11, God wants you to become rich. Amen? Walang plano. Kaya walang ipon kasi wala kang plano. Hindi nakasulat ang goals, hindi alam kung magkano ang savings target, hindi minomonitor ang gastos. Remember, if you fail to plan, you plan to fail. Ang bawat successful na tao ay merong plano. Ang bawat successful na negosyo ay meron ding plano. Ang tanong, ikaw ba ay merong plano? So, create a financial plan at follow it. Number 5, no? Maraming Pilipino mapagmahal sa pamilya at maganda naman yan, no? Pero minsan, lahat ng kinikita binibigay sa iba, no? Walang natitira para sa sarili. Paano kung ikaw naman ang nangailangan balang araw? So, magbigay pero huwag kalimutan magtabi para sa kinabukasan. Tumulong sa pamilya pero huwag kalimutan ang sarili. Number 4, maraming taong gustong yumaman pero takot magnegosyo, takot mag-invest, takot magkamali, takot mawalan ng pera. Tandaan, lahat ng successful investors at entrepreneurs ay dumaan sa failures. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto.
So maging calculated tayo na risk taker. Number 3, kontento na sa buhay. Pero masarap maging kontento, pero wag maging kampante. Tandaan, hindi forever ang trabaho. Darating ang panahon ng retirement, darating ang panahon na hindi mo kaya magtrabaho. Pero kahit wala ka ng trabaho, dire-diretso pa rin ang gastos. Kaya habang may income pa, mag-ipon at mag-invest tayo. Prepare today for tomorrow. Number 2, hindi open-minded. Kapag may bagong opportunity, ang unang sagot ay baka scam yan, ayoko niyan, wala akong time. Pero hindi pa naman pinag-aaralan. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. Pero hindi mo malalaman kung hindi mo muna aaralin. Learn first before deciding. And number 1, walang nagturo. Hindi tayo naturuan sa paaralan kung paano mag-budget, mag-ipon, mag-invest, magpalago ng pera. Kahit naman sa bahay, di ba, hindi rin pinag-uusapan ng pera. So kung marami nagtatrabaho buong buhay pero walang sapat na ipon, ang financial literacy ay hindi optional. Isa itong life skill. Isa ito dapat maging bahagi ng ating lifestyle. Financial education can change our financial future. So ngayon, alam mo na ang 10 dahilan kung bakit walang ipon si Juan. Ang tanong, alin dito ang dahilan mo? Ang magandang balita, kapag alam mo ang problema, maaari mo nang simulan ang solusyon. Hindi mahalaga kung magkano kinikita mo ngayon. Mas mahalaga kung anong ginagawa mo sa perang dumadaan sa iyong buhay. Simulan mo na mag-ipon. Simulan mo na mag-invest. Simulan pag-aralan ng financial literacy. Dahil ang pinakamagandang panahon para ayusin ang iyong financial future ay hindi bukas, kung hindi ngayon. So may kita natin dito, no, kahit na maliit na pera, 500 piso, in your lifetime, million din siya. No? Kaya nga, ang importante lang po dito ay masimulan po natin ang tamang pag-iipon. Tandaan, no family left behind. We have money blueprint for everyone. Para mas matuto pa sa tamang pag-iipon, join ka na sa ating organization, ang LSA, Livelihood Support Association, at ang ating Royal Maharlika United and Savings Cooperative. Join own shares ang ating membership package. Upang maging mas madali at kapaki-pakinabang ang pagsali sa ating samahan, pinagsama na natin ang cooperative membership at Livelihood Support Association. Tinatawag natin itong JOS. Sa halagang 5,999 pesos, makakuha ka na ng membership package na may kasamang iba't ibang benepisyo. No? Wellness product package na halagang 7,500, initial savings deposit, cooperative membership, LSA membership, access sa online cooperative system, access sa savings program, at ngayon, yung mga natutunan mo, yung financial education and training. Grabe. Pagka sa labas, magkano babayad mo dyan. Opportunity o access din sa ating mga livelihood at income producing projects. Opportunity to earn by sharing our mission and program. No? So 5,999 pesos lamang. Pero may magandang balita dahil nanood ka ngayon. No? Ang good news, meron tayong pre-membership super promo. So mga kaibigan, yan ang napakagandang balita. Kapag nag-register ka ngayon, maaari ka maging bahagi ng ating lumalaking komunidad at makakatanggap ka pa ng free gift. Wow! Ito ang aming paraan ng pagbibigay, pasasalamat sa iyong pagsali at pagsuporta sa ating advocacy na makatulong sa maraming pamilya. Pero pwede ka na magsimula rin sa halagang 500 piso sa iyong share capital, sa paid up capital. So, sa mga susunod nating seminar ay pag-aaralan po natin ng mga bagay na ito. No? Like sa 500 piso, may matatanggap ka ng mga produkto, mga cosmetic product. Okay? So, kung gagawin mo naman siya 1,000, ay meron pa siyang damayan program. So, nakikita yung sa screen. Ano? Kung 6,000 naman, ay ma-encode ka na sa ating system. Meron din tayong special limited na 100 subscribe shares. No? Minimum 10,000 paid up.
Wow, so napakaganda po, no? So join our program. So maraming salamat po, no? God bless everyone, and together, let's build a better future. Start saving now at any level of